Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng masugid na tagapakinig ng inyong YouTube channel. Isa po ako sa inyong mga bagong taga-subaybay. Nagustuhan ko po kasi ang inyong paraan ng pagsasalaysay, kaya't nais ko rin po sanang magbahagi ng isang kwento tungkol sa hiwaga at kababalaghan. Isang karanasan na hindi ko malilimutan kahit ngayong may edad na po ako. Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sonia. Ang kwentong ibabahagi ko po ay matagal na rin namang nangyari, subalit hindi ko ito malilimutan. Alam ko na marami pa rin ang hindi naniniwala sa mga maligno, engkanto, lalong-lalo na sa aswang. Marahil dahil hindi pa sila nakakaranas ng ganitong klasing kababalaghan. Hindi rin siguro sila nakakakita pa ng mga ganitong uring nilalang sa tanang buhay nila, kaya mahirap talaga para sa kanila ang maniwala. Kung sa bagay, ako nga rin po noong hindi pa ako nakakaranas ng ganito, ay isa rin ako sa hindi naniniwala. 18 ako noon at kasalukuyang nag-aaral sa kursong HRM sa isang semi-private po na kolehiyo sa aming probinsya nang makahiligan ko ang pakikipagkaibigan sa pamamagitan ng sulat. Noong panahon ko po, Kuya Bari, ay wala pa pong cellphone, chat, FB at text. Ang nauuso po noon ay ang pakikipag-pen pal. Mayroon pong ganitong mga patalastas sa mga kolum ng mga babasahin tulad ng comics. Nakalagay dito ang mga pangalan at address ng mga taong nais magkaroon ng kaibigan sa malayong lugar. Noong una po ay katuwaan lang po ito naming magkaklase, Kuya Bari. Sa katuwaang ito ay nakilala ko po si Teryo na isang seaman. Ilang buwan din kaming nagpalitan ng sulat hanggang sa hindi ko inaasahan na magkakahulugan kami ng loob. Idinaan nito sa sulat at pagpapadala ng mga tsokolate ang panliligaw nito sa akin. Mga bagay na nagpakilig naman po sa aking puso. Wala sa hinagap ko na mauuwi sa pagiging magnobyo at seryosong relasyon ang aming pagiging magpenpal. Hindi ko naisip man lang na mapapaibig ako sa pamamagitan ng pakikipagsulatan. Tumagal po ang aming relasyon na tinatawag ngayon ng mga kabataan na LDR ng mahigit 1 taon. Graduation ko po noon, Kuya Bari, nang dumating ang sulat ni Teryo na nagsasabing pauwi na siya ng Pilipinas. Hinihiling din ito kung maaari siyang dumalaw sa amin at kung maaari na niya akong makita ng personal. Ngunit natakot ako nung una, Kuya Bari. Inisip ko na baka may magbago sa aming mga damdamin kapag ka nagkita na kami. Subalit taliwas sa aking inakala ang nangyari, sapagkat tila mas lalong nagkalapit ang aming mga damdamin nang sa wakas ay nagkita na nga kami. Nagsadya po talaga siya sa amin sa Lucena at nagpakilala ng formal sa aking mga magulang. Nanligaw po siya ulit sa akin, ngunit sa pagkakataong iyon ay sa personal na at hindi sa sulat lamang. Lalong tila naging matibay ang aming relasyon dahil po dito. Ilang buwan pa ay napag-usapan na namin ang plano ng pagpapakasal. Nais na nitong hilingin ng permiso ng aking mga magulang bago ito muling sumampa ng barko. 2 taon lang kasi po ang plano nitong pansamantalang pagtigil sa trabaho. Hindi naman kami nabigo na makuha ang basbas ng aming mga magulang, Kuya Bari. Enero 1987. 20 na po ako noon nang namanhikan po sila sa amin.
Mayo ng taon din pong iyon ay ikinasal po kami. Ilang araw po pagkatapos ng aming kasal ay iniuwi niya ako sa napundar niyang bahay at lupa sa kanilang probinsya sa Sorsogon. Medyo malayo ng kaunti iyon sa bahay ng kanyang mga magulang at kapatid na nakatira naman noon sa kabilang bayan. Ang lupa kasi ay inalok lang ng isa sa kanyang naging kaklase sa kolehiyo na dating nakatira rin sa baryong iyon. Malawak at mataba ang lupa sa bahaging iyon ng baryo kung saan naroroon ang lupang nabili ni Teryo. Malapit po ito sa bukal na ilang minutong lakad lang ang layo at halos napapalibutan ng mga kakahuyan na pwedeng kuhaan po ng mga gulay at mga prutas. Napakaganda po talaga ng lokasyon nito, bagamat may kalayuan ng kaunti sa sentro ng baryo kung saan naroroon ang maraming kabahayan. Agad akong naging komportable sa aking bagong buhay may asawa. Masasabi ko kasing hindi ako nagkamali ng pagpapakasal po kay Teryo. Masipag po siya at porsigido sa buhay. Malambing at maalaga. Kahit nagsasama na kami ay para pa rin itong nanliligaw sa akin. Palagi itong may dalang pasalubong tuwing galing sa bayan o kahit galing lang sa bukid nito. Isang bagay pa na hinahangaan ko sa kanya ay tila talagang pinaghahandaan nito ang pag-aasawa at pagbuo ng isang pamilya. Sa edad nitong 25 ay marami na itong naipundar na mga ari-arian. Tulad nga ng lupang kinatitirikan ng bagong gawang bahay po namin. Mahusay itong pumili ng puok kung saan maaaring magsimula ng isang pamilya. Isang lugar na simple at abot kamay lang ang ganda ng kalikasan. Kaya't naging panatag po kaagad ako sa lugar na iyon sa piling niya. Hindi naman kasi nagkakalayo ang kapaligiran nun sa mga tanawin sa amin sa Lucena. Presko po ang hangin at tahimik. Malalayo kasi ang agwat ng mga bahay sa parting iyon at medyo malayo rin sa mga tumpok ng kabahayan sa sentro ng baryo. 2 bahay lang ang maituturing kong kapitbahay namin doon, Kuya Bari. Ang matandang si Tatang Jose na nakatira sa maliit na kubo sa gawing unahan namin at ang isang lumang bungalow na walang nakatira. Lumang-luma na kasi ito at parang isang malakas na ihip lang ng hangin ay bibigay na. Wala nang umanong tumira sa bungalow na iyon mula nang mamatay ang matandang babaeng may-ari nito na si Nanang Banding. May usap-usapan na ang bungalow na iyon ay landingan o pahingahan ng mga aswang na gumagala sa buong baryo. Ang sabi-sabi pa nga ay doon umano nagpapalit daw ng anyo ang aswang na iyon bago pumunta sa mga bahay na nais nitong biktimahin. Kaya't ni walang nais magawi o malapit doon, lalong-lalo na sa gabi. Natatawa pa nga si Teryo noon kapag ikinikwento ko ang mga sinasabi ng mga taga roon tuwing bumibili ako sa kanilang tindahan. Sinasabihan kasi ako ng mga ito na huwag magtitiwala sa kapitbahay naming si Mang Jose. Isa ito sa mga pinagdududahan kasi nilang aswang na nambibiktima umano ng mga buntis. Mula raw kasi nang dumating ito sa puok na iyon ay naging madalas na ang insidente ng mga inaaswang sa kanila. Ito pa nga ang itinuturong ng aswang umano sa may-ari ng bungalow noon. Kaya inabandona na ng anak nito ang bahay dahil sa tindi ng takot niya. Hindi naalis ang mga hinala ng tao kay Tatang Jose kahit walang patunay. Palibhasa ay dayo lang din kasi ang matanda roon. Ang tunay umanong may-ari ng lupa nito ay ang asawa nito na namatay naman dahil sa sunog 10 taon na
ang nakakaraan. Ayon sa kanila, hindi raw nakalabas ang babae nang tangkain nitong iligtas ang nakataling manok ni Tatang Jose sa poste nang nasusunog nitong bahay. Ang mga tao talaga, no? Sila na mismo ang nagsasabi na hindi nila kilala ng lubos si Tatang Jose. Pero kung makahusga ay grabe. Ani na lang ni Teryo noon. Oo nga, mahal. Ang sabi pa nga sa tindahan kaya raw hindi nagkakaanak ang mag-asawa noon dahil kinain daw ni Tatang Jose ang ipinagbubuntis ng asawa nito. Dagdag ko pang saad. Ay naku, mahal. Huwag kang magpapaniwala sa mga iyan. Kung may dapat iwasan at hindi dapat pagkatiwalaan sa panahon ngayon ay ang mga tsismosang tulad ng mga iyan. Kadalasan sa mga kwento ng mga iyan ay mali. Kung hindi naman ay labis o kaya naman ay kulang. Sagot naman ng asawa ko. Natawa na lamang ako. Tama naman kasi si Teryo. Naniniwala rin ako sa kasabihan na ang naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait na sarili. Kung kaya't hindi ko na lamang talaga binigyang pansin ang mga usap-usapang iyon tungkol kay Tatang Jose. Tutal ay mabait naman ang matanda. Marahil kaya lang ito na pagdududahang aswang dahil hindi ito masyadong nakikihalubilo sa mga tao. Mas madalas ko pa nga itong makita sa tumana nito na nagtatanim ng mga gulay at kamuti. Hindi kagaya ng mga kaedaran nitong matatanda na nakikipaghuntahan at paghimas ng mga manok ang nagiging libangan. Kadalasan pa nga ay ang pag-inom ng lambanog o kaya ay tuba. Isang araw, habang nangunguha ako ng mga pako, ito po ay fern sa English, ay nagawi po ako sa bahaging malapit sa lumang bungalow. Hindi ko man sadya ay biglang sumagi sa isipan ko ang usap-usapan tungkol sa bahay na iyon. Hindi ko tuloy maiwasan na kilabutan habang tahimik na binabagtas ang madamong kakahuyan pauwi sa amin. Napakunot-noo pa nga ako nang may matanaw akong isang may katandaan na lalaki na pasalubong sa akin. Sa pagkakatansya ko po, Kuya Bari, ay siguro'y kaedad lang ito ni Tatang Jose. May daladala itong panggatong at tila patungo sa lumang bungalow. Nagbaba ako ng tingin nang magtama ang aming mga paningin nang magkatapat na kami sa makipot na daan. Muntik pa nga akong mapatakip sa aking ilong nang malanghap ko ang malakas na amoy nito sa katawan. Iyong amoy na parang pinaghalong anghit at amoy ng malansang hindi ko mawari. Bahagya naman akong lumihis upang bigyan ito ng puwang na makadaan dahil mabigat ang daladala niya. Masarap iyan kung may sahog na susong pilipit o kaya ay tilapia. Ani pa nito sa akin na ikinalingon ko. Medyo nailang ako, Kuya Bari, kaya ngiti lamang ang isinagot ko rito. Hindi ko na ito pinansin pa at mabilis ko nang binaybay ang daan pauwi sa amin. Inabutan kong naglalagay ng pabigat sa bubong si Teryo. "Oh, anong ginagawa mo riyan, mahal? Mamaya mahulog ka riyan." Bungad ko rito at nagtuloy na sa aming kusina. Ito ba? Naghahanda para sa paparating na bagyo. Sabi kasi sa radyo malakas daw ito Kaya naglalagay ako ng mga pabigat na sako ng buhangin sa bubungan natin para di tangayin. Pasigaw nitong tugon naman sa akin. Hindi pa naman noon masyadong maulan, ngunit makulimlim na talaga. Isang senyales na mayroon ngang nagbabadyang malakas na unos. 3 araw makalipas nga nun, Nobyembre 25, nang rumagasa ang bagyong Sisang at salantain ang buong Kabikulan. Parang nais kong mangilabot sa tuwing maririnig ko ang ugong ng nag-aalimpuyong hangin sa itaas. Halos
ayaw manatili ng sindi ng aming gasera dahil sa malakas nitong pagbayo sa aming buong bahay. Mabuti na lamang Kuya Bari at handa talaga itong si Teryo para sa mga ganoong pagkakataon. Namili na nga ito ng mga stock na pagkain, flashlight at isang malaking gaserang de-alcohol o Petromax kung tawagin sa kanila. Kaya maliwanag pa rin sa kwarto namin at sa sala. Ngunit hindi ko pa rin maiwasan ang hindi kabahan. Kahit pa nga matibay naman ang aming bahay dahil bagong tayo lamang at gawa sa semento, ay maaari pa rin itong masira kung mamalasin. Marami na rin naman akong bagyong naranasan, ngunit kakaiba talaga para sa akin ang bagyong Sisang. Ang tunog na dala nitong hangin ay parang panaghoy ng nagdurusang kalikasan. Para bang may halong galit at pagbabanta ng paghihiganti. Subalit, sa gitna ng nanggagalaiti na unos ay nakarinig kami ng malakas na katok at pagtawag. Sa isip-isip ko ay parang boses iyon ng aming kapitbahay na si Tatang Jose. Teryo, mahal, parang boses ni Tatang Jose yun ah. Naku, baka nagiba na ang kubo ng matanda. Malakas na wika ko kay Teryo upang marinig ako. Kahit kasi pareho kaming nasa silid ay malamang hindi ako nito naiintindihan dahil nga sa lakas ng patak ng ulan sa aming yerong bubong. Bago pa ito nakasagot ay nagmamadali na akong tumayo at humahangos sa pintuan. Agad ko iyong binuksan. Tumambad po sa akin ang basang-basa at nanginginig na sa ginaw na si Tatang Jose. May daladala din itong maliit na Petromax na ginawa nitong ilawan upang makarating po sa amin. Abay Diyos ko, basang-basa ho kayo. Tuloy po kayo, tuloy po. Narinig kong wika ni Teryo mula sa aking likuran. Nakasunod na pala ito sa akin. Naku, salamat. Pasensya na kayo sa abala ha. Wala akong ibang matutuluyang malapit kung hindi kayo lamang. Hiniklat na kasi ng hangin ang buong bahay ko. Mabuti na lamang nga at hindi namatay ang sindi ng Petromax ko. Malungkot na saad ni Tatang Jose. Mahal, ikuha mo nang maisusuot ng tuyong damit si Tatang Jose. Sige na. Baling na utos sa akin ng asawa ko. Agad naman akong bumalik sa silid naming mag-asawa at ikinuha nga ng damit ang matanda. Pagkaabot ko po nito kay Teryo ay sinamahan nito si Tatang Jose sa isa pang silid namin na bakante at pinagbihis. Ako naman ay tumuloy sa kusina upang kumuha ng makakain at mainit na maiinom ng matanda. Nang madalhan ko ito ng pagkain ay muli akong bumalik sa kusina. Napansin ko kasing umaanggi roon at basang-basa na ang sahig. Kung kaya't hinakot ko na sa sala ang mga kakailanganin namin at mga pagkain. Tulad na lamang ng pinggan, tubig na inumin, termos, kape at asukal, pati kalderong may lamang kanin at kaserola ng ulam. Pabalik na sana ako sa kusina upang kumuha ng baso at mug para sa kape nang makarinig ako ng lagabog ng sanga sa tapat ng pintuan ng aming kusina. Kasunod nun ay matinis na iyak ng asong tila nasasaktan. Binuksan ko ang pintuan upang tignan ito. Nakita ko ang isang sanga ng mangga na nakabara na sa pintuan. Sa ilalim nito ay isang aso na may katamtamang laki ang naiipit. Hinila ko po ang aso na basang-basa na rin. Kinarga ko ito at ipinasok sa bahay. Saka ko muling binalikan ang sadya ko sa kusina. Ngunit paglabas ni Tatang Jose at Teryo sa sala ay biglang umangil ang aso. Nagtayuan ang basang-basa at malago nitong balahibo nang makita niya si Tatang Jose. Shh! Hoy! Tigil! Huwag kang ganyan ha! Nakikituloy ka na lang din dito, mga away ka pa ng bisita namin.
Pagsasaway ko sa aso na inambahan pa ito ng tsinelas. Agad namang bumahag ang buntot nito na waring naiintindihan niya ako. Napatingin naman sa akin si Tatang Jose. Saglit ako nitong pinasadahan ng tingin. Ay, buntis ka! Seryoso nitong wika habang nakatingin sa aking liig. Nagkatinginan kami ni Teryo ng mga sandaling iyon. Kami pa lamang kasi ang nakakaalam na buntis ako ng 3 buwan. Paano kaya natiyak ni Tatang Jose na nagdadalang tao ako gayong hindi pa naman ito halata? Matapos ang bagyong iyon ay hindi na umalis pa ang aso sa amin. Subalit mula rin noon, Kuya Bari, ay madalas akong makaramdam ng paninigas ng aking tiyan. Madalas na rin akong mahilo at pakiramdam ko po ay nanghihina ako lagi, lalong-lalo na po sa umaga. Madalas ko ring mapansin na may bahid ng patak ng dugo ang aking panloob tuwing magpapalit po ako. Mahal, ngayon ka pa lang siguro nakakaramdam ng paglilihi. Ganyan ang mga simptomas ng naglilihi, di ba? Wika sa akin ni Teryo nang minsang isang gabi ay magreklamo ako. Pero mahal, para mapanatag tayo, mas mabuti nang magpa-check up ka na. Sasamahan kita bukas sa bayan. Duktong wika pa nito. Hindi pa noon uso ang ultrasound, Kuya Bari, kaya stethoscope lamang at ilang lab test ng ihi ko ang ginawa ng doktor. Sabi naman nito ay maayos naman at malakas ang pintig ng puso ng aming anak. Ang spotting o pagkakaroon ng bahid ng dugo sa aking panloob ay talagang normal lang daw. Kung kaya't niresetahan lang ako nito ng gamot at binigyan ng mga vitamins. Ngunit walang nagbago sa mga nararamdaman ko. Inisip ko na lamang na baka sadyang mahirap lang talaga akong maglihi. May araw din naman kasi na nawawala ang spotting ko, Kuya Bari, at umaayos ang aking pakiramdam. Minsan isang umaga ay bumili po ako ng asukal sa tindahan. Naubusan kasi kami ng stock. Hindi pa makapamalengke si Teryo dahil abala pa rin ito sa mga tanim naming repolyo at talong. Iyon kasi ang pansamantalang pinagkakakitaan namin habang hindi pa ito bumabalik sa trabaho bilang seaman. Naku, sa inyo pala nakituloy nung bagyong sisang si Tatang Jose, no? Naku, mag-iingat ka. Buntis ka pala. Baka naamuyan ka na nun. Ani ng isang ale na nakasabay kong bumili. Hindi ko mawari kung bakit binayo ng kaba ang dibdib ko, Kuya Bari. Dati ay baliwala lang sa akin ang mga sabi-sabi tungkol sa matanda. Ngunit ng mga sandaling iyon ay nagkaroon ng ulap ng paghihinala ang aking isip. Naalala ko kasi ang sinabi nito ng gabing makituloy ito sa amin. Maging ang kakaibang reaksyon ng aking bagong asong si Simatar ay parang nagbigay sa akin ng pagdududa. Lalo at simula noon ay madalas na itong dumadalaw sa amin at nagdadala pa ng kung ano-anong galing sa kanyang tanim. Doon din kasi nagsimula ang mga kakaibang naaamoy ko tuwing gabi. Madalas ding makarinig ako ng mga yabag na paikot-ikot sa bahay namin. Nang gabing iyon, habang kapwa kami nasa sala ni Teryo, ay sinabi ko rito ang lahat ng napansin kong kakaibang nangyayari simula ng gabing nakituloy sa amin si Tatang Jose. Mahal, hindi na uso ang aswang ngayon. Kwento-kwento na lamang iyan ng matatanda. Ay, nagpapaniwala ka kasi sa mga chismis. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Pagkontra ng asawa ko sa mga hinala ko. Niyakap ako nito palapit sa kanyang dibdib. Ngunit biglang nanayo ang mga balahibo ko sa batok nang mapasulyap ako sa ampun naming aso. Sa kadahilanang
Kakaiba ang pagkakatitig nito sa akin. Hindi ko alam noon, Kuya Bari, kung saan nanggagaling ang panlalamig at kilabot na lumukob sa akin nang matitigan ko ang mga mata nito. Saglit na tingin ko po ay hindi aso ang may-ari ng pares ng mga matang nakatingin ng diretso sa akin. Pakiwari ko po ay parang mga mata ng tao iyon. Parang pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung saan o kanino ko nakita. Oh, ayos ka lang ba, mahal? Parang nanlalamig ka. Sabi na kasi huwag mo na kasing iniisip ang mga ganyang bagay. Pansin ng asawa ko na nararamdaman ang bahagyang panlalamig ng mga kamay ko. Nang gabing iyon, halos hindi ako makatulog sa paninigas ng tiyan ko. Pakiramdam ko ay parang naiihiba ako na hindi ko maintindihan. Napayakap na lang ako sa aking asawa na noon ay tulog na dahil sa labis na pagod sa maghapong paggawa sa bukid. Kung kaya't hindi ko na lamang pinansin pa ang nararamdaman kong pagkabalisa at pinilit ko na lamang na makatulog. Ngunit madaling araw ay naalipungatan ako nang maramdaman kong tila may dumidila sa aking mga paa papunta sa aking hita. Ganoon na lamang ang pagkagimbal ko, Kuya Bari, nang sa pagmulat ko ng mga mata ko ay nakita ko ang ampun-daming asong sisimatar sa aming paanan. Gulat na gulat ako dahil lumaki po ito at humaba kaysa karaniwang aso at nagmistulang parang halimaw. Sa tulong ng liwanag ng Petromax sa sala ay kitang-kita ko ang mapupulang mga mata nitong biglang tumitig sa akin. Halos mangatog ang mga tuhod ko sa sindak ng ngumisi pa ito na nagpalabas sa malalaki nitong mga ngipin. Pakiwari ko ay biglang namanhid ang buo kong katawan dahil sa takot. Parang ayaw bumuka ng bibig ko sa labis na sindak. Ngunit nagawa kong tumili ng ubod ng lakas nang ilabas nito ang mahaba nitong dila. Buong pagkahayok na dinilaan nito ang dugo na unti-unting dumadaloy sa aking mga hita. Agad namang nagising si Teryo sa lakas ng aking sigaw. Nang hilakbot din ito sa kanyang nakita. Agad nitong kinapa ang sundang na nasa kanyang uluhan upang tagain ang halimaw. Ngunit dinamba siya nito. Nagpambuno ang dalawa sa loob ng aming silid. Pinilit ni Teryo na mailabas ang aso para wag akong madamay. Hanggang nakarating na ang paglalaban ng dalawa sa labas ng aming bahay. Saglit na nakaalpas si Teryo sa pagkakadagan ng halimaw na aso. Naggirian ang dalawa sa aming bakuran. Tumutulo pa nga ang laway ng asong halimaw habang matiim na nakikipagtantyahan kay Teryo. Nakita ko ring marami ng kalmot at kagat ang asawa ko, kaya kahit nanghihina ako dahil sa labis na sakit ng aking tiyan ay kinuha ko ang sundang at inihagi sa labas para makuha ni Teryo. Sakto namang bumagsak iyon malapit sa kanya. Ngunit mabilis na muling dumamba ang aso at pati hayang bumagsak sa lupa ang aking asawa. Ganoon na lamang ang sindak ko nang mahagip ng sakmal nito si Teryo sa kanyang balikat. Muli nito sanang pupuntiryahin sa leeg ang nakahandusay na si Teryo nang hangos na dumating si Tatang Jose. Inundayan nito nang dala nitong sundang ang aswang. Nahagip ito ng matanda sa likuran. Dahil doon, agad bumuka ang malaking hiwa na nilikha ng taga ni Tatang Jose dito at umagos ang nangingitim nitong dugo. Sanhi upang makabitiw ito kay Teryo. Gigil na tumayo ang asawa ko at binato ang aso ng buhangin sa mukha.
Pagkatapos po ay kinuha nito ang sundang kay Tatang Jose at pinagtataga ito. Nahagip ito ni Teryo sa bandang likuran ng kanyang balikat. Umaatungal itong kumaripas na ng takbo nang muling iangat ng asawa ko ang kanyang sundang. Hindi na ito hinabol pa nila Tatang Jose at Teryo dahil mas inuna ng mga ito ang aking kalagayan. Nako, mabuti na lamang at naagapan agad natin ang sanggol mo kaya hindi ka tuluyang nakunan, iha. Ligtas na kayong mag-ina. Saad ni Tatang Jose habang pinapahira ng langis na inorasyonan nito ang aking tiyan. Tinapalan din ito ng dinikdik na dahon ng kalampunay ang aking balakang at puson. Agad naman akong nakaramdam ng ginhawa at naampat na ang aking pagdurugo. Doon pa lang namin napag-alaman na isa palang albularyo itong si Tatang Jose. Tumigil lang ito sa panggagamot dahil sa pakiusap ng asawa nito noon. Natatakot kasi umano ang asawa nito na maaari sa kanilang bumalik ang mga sakit na kumapit sa mga ginagamot noon ni Tatang Jose. Iyon ang dahilan, iha. Kaya alam kong buntis ka. Kaya rin ganoon ang reaksyon ng asong iyon sa akin. Alam niyang nararamdaman ko na nagpapanggap lamang siya. Pagpapaliwanag pa ng matanda. Ngunit huwag kayong mag-alala. Hindi na babalik ang aswang na iyon dito. Hindi na kasi niya mapapagaling ang sugat niya. May orasyon ko ang talim ng aking sundang. Mamamatay ito kung saan ito namumugad. Duktong pa ni Tatang Jose. Ilang araw ang nakalipas ay nabalita sa baryo ang pag-uwi ng anak ng may-ari ng nagibang bungalow. Walang nakakaalam kung saan ito naglagi sa mahabang panahon. Basta't muli na lamang itong lumitaw at nagtayo ng dampa sa mismong dating kinatitirikan ng bahay. Ang sabi ay may sakit umano ito. At dahil kapitbahay kami, ay nagmagandang loob kami na dalawin ito kasama si Tatang Jose. Nagkatinginan kami nang makita namin ang nagnanaknak nitong sugat sa likod at bandang balikat. Iisa lang ang pumasok sa isipan namin. Ang matandang ito ang totoong aswang na nanliligalig sa baryo at karatig puok nito. Ito ang aswang na nagpanggap na aso upang biktimahin ako at ang aking sanggol. Marahil ay hindi naman talaga ito umalis sa bahay na iyon. Marahil ay doon ito namumugad sa mahabang panahon. Palibhasa, walang nakakakita rito dahil gabi lang ito kung lumabas at sa ibang anyo pa. Nagkataon lang marahil na nakita ko ito dahil naghahanda rin ito para sa paparating na bagyo noon. Tulad ng sabi ni Tatang Jose, hindi na mapapagaling ng aswang ang mga sugat niya. Ilang araw lang mula nang bumalik ito sa bungalow ay namatay rin ito. Dahil walang kamag-anak na umako ay ang barangay ang nagpalibing dito. Bagamat nilinis ang pangalan ni Tatang Jose at nawala ang haka-haka na aswang ito, ay walang ibang nakabatid kung sino ang tunay na aswang. Ito'y walang iba kung hindi ang anak ng may-ari ng kinatatakutang bungalow. Ang aswang na pinatuloy ko sa bahay namin noong kasagsagan ng bagyo. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aming kwento. Salamat po sa pagbasa nito at more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Sonia. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe
And i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.